May mga apostol pa ba sa kapanahunan natin ngayon? So, bakit may mga apostol sa paligid natin, no? Sa mga iba't ibang mga churches, mayroong mga tinatawag na apostol. Totoo ba na may mga apostol pa sa kapanahunan natin ngayon? Dapat ba tawagin silang mga apostol? So, pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 daily devotions. So, sa devotion po natin na ito, aralin po natin yung ibig sabihin ng apostle or apostles. Now, ano ba yung mga apostol? At sabihin ko na po sa inyo, wala na mga apostol sa kapanahunan ngayon. So, ano yung mga apostles? A recognized office of the early church. Apostles are, in several ways, the New Testament counterpart to the Old Testament prophet. And as such, had the authority to write words of Scripture. So, kumbaga sa Old Testament, mga propeta, sila yung may direct revelation from God. Sa New Testament, sila na yung mga apostles, direct revelation from the Lord Jesus Christ. At yung mga prophets sa Old Testament, sila yung nagsusulat ng scripture or books of the Bible or yung mga prophets, no, makikita niyo sa Old Testament. Yung mga apostol naman sa New Testament, sila yung nagsusulat ng mga books of the New Testament. So, yung literal meaning ng apostle ay sent out ones, mga sent ones, mga isinugo. Now, yung verse po natin ay Ephesians chapter 2 verse 19 through 21. So sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, "Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people." Kasi yung mga taga-Epeso po, hindi naman sila mga Hudyo. So, alam niyo po kasi pag sinabing Hudyo, ang idea ng mga tao, people of God. Kapag hindi ka Hudyo, hintil ka, mga taga-Epeso, ano kayo? Kumbaga, hindi kayo kasama sa people of God. Now, sabi ni Apostol Pablo, dahil kayo ay nakay Kristo na, you are people of God. You belong to the people of God. Kaya sabi rito, consequently, you are no longer foreigners and strangers. Hindi na kayo mga estranghero, mga foreigners. You're people of God. But fellow citizens with God's people and also members of His household. Kabilang na kayo sa pamilya ng Diyos. Yung church, the body of Christ. Now, ang tanong, saan nakatayo ang church? Meron niyang pundasyon. So sabi dito, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. So sabi dito, foundation of the apostles, mga teachings ng mga apostles patungkol sa Panginoong Jesucristo, and prophets. Yung apostles po, New Testament, mga prophets po, Old Testament, at sabi ng Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 24 verse 27 tsaka 44, yung buong Old Testament, yung buong Bible nila at that time, patungkol yan kay Jesus Christ. So sinasabi dito ni Apostol Pablo, yung naging pundasyon ng iglesia, ng church, yung mga teachings patungkol sa Panginoong Jesucristo, simula pa ng mga panahon pa ng mga propeta sa Old Testament at New Testament ng mga apostles. Basically, yung Old Testament prophets, New Testament written by the apostles, ang lahat ng ito ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. Kaya si Jesus Christ, siya yung cornerstone. Kumbaga sa isang templo, yung una kasing itinatayo, yung nilagay ng Diyos, yung cornerstone. Ganun yung sa kultura during that time kapag may itinatayong building, ang nauuna cornerstone, yung haligi. Yung first stone, yung pinakapundasyon, yung cornerstone. Tapos lahat ng mga pundasyon at lahat ng mga parte ng structure nakadepende doon sa cornerstone. Si Jesus Christ yung cornerstone. So sabi dito sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayanan. Pamilya na kayo ng Diyos. Tulad ng isang gusali, tulad ng isang building, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta. Sino yung pundasyon na yon? Ang Panginoong Jesucristo, ang katuruan patungkol sa Panginoong Jesucristo, na ang batong panulukan ay si Jesucristo. Kaya tayo po ay isang sambahayan, isang pamilya ng Diyos, at yung pinaka-pundasyon natin ay yung nilagay ng mga apostol, yung itinuro ng mga apostol, walang iba kundi ang cornerstone, ang ating Panginoong Jesucristo. Now, dahil ang mga apostol ay sila yung mga sumulat ng New Testament, yung mga prophets sumulat ng Old Testament, wala na namang sumusulat ngayon ng Bible. Kaya yung mga apostles, wala na apostles ngayon. There are no more apostolic office today. So, first teaching natin,
Kaya napakahirap magpatawag ng apostol, no? May mga apostol dyan. Marami dyan. Kahit sa mga tele-evangelist sa TV, apostol yung tawag nila sa kanilang mga sarili. Wala na pong apostol. Sila lang talaga yon, yung mga unang naglatag ng katuruan patungkol sa Panginoong Jesucristo, yung may direct revelation from Jesus Christ. Pangalawa po, the apostles and prophets' teachings are the foundation of the church. Again, yung prophet po, prophet of the Old Testament, apostles of the New Testament, pareho nilang itinuturo yung isang bagay. Mga bagay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Yan po ang naging pundasyon ng iglesia. And number 3 po, the apostles are witnesses of Christ. Yung mga apostol po, sila yung mga saksi ng Panginoong Jesucristo, yung nakita talaga nila ng mukha ng Panginoong Jesucristo. Meron silang direct revelation from God. So tingnan po natin yung mga verses na related po rito. Una po, Acts chapter 1 verse 21 to 22. So sabi dito, for nung mga panahon na naghudas na si Judas, wala na si Judas, kailangan ng bagong apostle. So isa sa requirement nila, sabi nila dito, for one of these must become a witness with us of His resurrection. So ibig sabihin, ang isa sa requirement ng pagiging apostol, nakita mo yung resurrected Christ. Nasaksihan mo na ang Panginoong Jesucristo muling nabuhay. Now sa panahon natin ngayon, wala nang ganon. Sila lang talaga yun, mga nakasaksi sa Panginoong Jesucristo. Sila lang yung may karapatang maging apostol. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 1, nung si Apostol Pablo, dinedepensahan niya yung pagiging apostol niya. Sabi niya, am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? So sinasabi ni Apostol Pablo, yes, merong 12 apostles, hindi ako kabilang doon. Yes, late na akong naging apostol, pero nakita ko pa rin yung resurrected Christ. Kaya maalala niyo sa Acts chapter 9, no? Nakita ni Apostol Pablo si Jesus Christ, and later on, nagkaroon siya ng mga direct revelations from the Lord Jesus Christ. Kaya siya tinawag na apostol. Sa panahon natin ngayon, wala na mga apostol at walang tagapagturo ng banal na kasulatan o tagapagturo sa iglesia at dapat mag-claim na ako apostol. Lalo na yung mga nagsasabing meron silang direct revelation from God, to sasabihin nila sa mga tao, etong narinig ko sa Panginoon. We have to question that. Pwede namang mangusap ang Diyos sa mga tao, why not, di ba? Pero we have to question those people na lagi na lang mayroong direct revelation from God, tapos, may sinasabi ang Diyos sa akin, makinig kayo sa akin. Kasi kung totoong may sinasabi ang Diyos sa kanila, yung lalabas sa bibig nila, unquestionable, parang Bible na rin. Now, ang basihan po natin, mga kapatid, hindi yung sinasabi ng mga tagapagturo, kundi yung Biblia mismo. Kaya sinasala natin lahat ng mga leaders natin, lahat ng mga preachers, kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mag-ingat-ingat tayo dun sa mga taong merong nagkiklaim na may direct revelation from God. Lalo na yung mga nagpapatawag na apostles. Sabi ni Apostol Pablo, apostol ako kasi nakita kong Panginoong Jesucristo. Okay? That's one of his defense. Now, sabi naman dito sa Galatians chapter 1 verse 1, Paul, an apostle, sent not from men nor by a man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. So, si Apostol Pablo, merong directly itinalaga siya ng Diyos. He was sent out by the Lord Jesus Christ. Kaya po siya apostol. Sa atin, sa panahon natin ngayon, wala na mga ganon na nakita yung resurrected Christ, yung tumatanggap pa ng direct revelation from God, direct revelation from Jesus Christ. So lahat po tayo nakadepende na sa Biblia. At yung Biblia, yung New Testament, Old Testament, sinulat ng mga prophets and apostles, at dyan tayo lahat nagbabase. Para maiwasan po yung confusion. At para maiwasan na rin yung mga taong nagsasabing, kinausap ako ng Panginoon, no? Ito yung sinabi. Mahirap yung ganun eh. Maliligaw lang tayo doon. Paano natin ito i-apply sa ating mga buhay na ganun pala yung mga apostles? Number 1, embrace the apostolic function of being sent ones. O kala ko ba wala ng apostolic office ngayon? Yes, wala ng mga apostolic office ngayon. Pero yung function ng mga apostles, meron pa ngayon. Ano ba yung function ng mga apostles? Pagiging missionary, pagiging church planter, evangelist, pag-share ng ebanghelyo, pagtuturo. Yun yung mga ginagawa ng mga apostles long time ago, na pwede pa rin nating i-apply ngayon yung function nila. Pero yung office nila, yung position nila, wala nang ganon, no?
but we have to embrace the apostolic function of being sent ones. Ibig sabihin, yes, sinugo sila ng Diyos, tayo rin isinugo ng Diyos. Pero hindi na katulad nila na yung mga sinulat nila, i-preach nila, mga tinuro nila, lalo na yung sinulat nila na meron tayo ngayon, yan talagang basihan ng ating pananampalataya. Pero tayo, bagamat tayo mga sent ones, sinugo ng Diyos, hindi tayo kapantay ng Bible. Embrace the apostolic functions of being sent ones, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, after the resurrection. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Kung paano ako sinugo ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Ito po, applicable pa sa atin ngayon. Tayo isinugo ng Diyos, kung nasan man tayong lugar, sinugo ka ng Diyos sa pamilya mo, sa community mo, sa trabaho mo. Ikaw ay representative ng Panginoong Jesucristo, ipakilala mo si Jesus sa kanila. Kaya point number 2 natin, connect people to the Savior Jesus Christ. Kung ikaw lang ang Kristiyano sa pamilya mo, estudyante ka, nakakilala ka sa Panginoong Jesucristo dahil sa eskwelahan mo, o sa church mo, ikaw lang ang Kristiyano. Tanda mo, pag uwi mo ng bahay, sent one ka. Sugo ka ng Panginoong Jesucristo para sa iyong pamilya. Huwag matigas ang ulo mo, maging mabuti kang testimony sa bahay. Kasi ikaw lang yung Kristiyano dyan, ikaw lang yung sinugo ng Panginoon dyan, para ma-connect mo yung pamilya mo sa Panginoong Jesucristo. Lahat tayo sent ones. Lahat tayo sinugo ng Panginoong Jesucristo. At ang isa sa mga layunin natin, purpose natin, ay i-connect yung mga tao sa tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, "As the Father has sent me, I'm sending you." Kung paanong isinugo ng Ama ang anak para abutin tayo at i-connect tayo sa Diyos Ama, ganun din naman isinusugo tayo ng ating Panginoong Jesucristo para i-connect yung mga tao sa Kanya. Mga kapatid, connector ka. Sabihin mo sa sarili mo, connector ako. Kailangan kong ma-connect yung pamilya ko, mga kaibigan ko sa Panginoong Jesucristo. Ma-introduce ko si Jesus sa kanila. Work toward transformation under the authority of Christ. Isa po sa mga layunin natin bilang mga sent ones, bilang mga isinugo ng Panginoon, na magdulot ng transformation. Isipin niyo po yung mga apostles, mga ordinary people, isinugo ng Panginoong Jesucristo, and they rocked the world. They changed the face of the globe. Talagang nabago ang landscape ng mundo because of them. God used them. Sa atin rin po, mga kapatid, tayo ay sinugo ng Diyos kung nasan man tayo para magdulot ng pagbabago. Sipin niyo po yung ginawa ng mga apostol sa mundo. Ginamit sila ng Panginoon para magdulot ng pagbabago. Sila, yung mga katuruan nila patungkol sa Panginoon Jesucristo, naging pundasyon ng iglesia. Tayo rin po, naglalatag tayo ng pundasyon. Yung matibay na pundasyon, ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga tahanan. Kaya si Jesus Christ talaga yung binabahagi natin, the cornerstone of our life, of our faith. So, make sure na merong transformation na nangyayari. Kasi ang pagbabago na ginagawa ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay ay nagdudulot ng pagbabago sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa ating mga ginagawa, sa ating trabaho. Transformative ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Meron talagang pagbabago. So you bring the transformative power of Christ to our workplace, to our family. Yung relationship natin dapat nababago. Nagiging relasyon na pinagpapala ng Diyos, relasyon na binibless ng Diyos, kasi hinahayaan natin ang Panginoong Jesucristo maghari sa ating mga relasyon. Merong transformation talaga kapag ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa ating mga buhay. Again, tanda natin yung Great Commission, sabi ni Jesus Christ, "Go disciple the nations." Nung sinabi niya yun, bago niya isugo ang kanyang mga disipulo, sabi niya, "All authority in heaven and earth has been given to me, therefore go." So sa ating paghayo, sa ating pagdadala ng pagbabago dito sa mundo, sa ating mga pamilya, sa buhay ng ating mga kaibigan, meron tayong authority ng ating Panginoong Jesucristo. We are sent ones with the authority of the Lord Jesus Christ. Para po sa ating discussion, what is the importance of knowing that we are sent ones of Jesus? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for calling me as one of your sent ones. I know you have a purpose for my life and I want to fulfill it. Help me to be obedient to your will and faithful in all that you ask of me. Strengthen my heart to trust you
even when the path feels uncertain. Lord, I ask for wisdom and courage to share your love with my family and friends. Open their hearts to hear your truth and use me to show them the hope found in you. Let my life reflect your grace and goodness. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Christine. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Ang Diyos ang magpala sa iyo. And happy birthday po kay Annalyn Timonera. So, happy birthday po sa inyo. At binabati ko rin po ng happy wedding anniversary si Brother Oliver and Sister Julie. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok dito sa ating daily devotion. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion. God bless you po.